Good news mga ka-blessings, dahil ngayong taon, ay matatanggap na, ng mga kawani ng gobyerno, ang kanilang dagdag sahod, na inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, o SONA, noong ika-22 ng Hulyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary, Amena Pang-Andaman, na inihahanda na ang executive order, para sa implementasyon ng dagdag sahod, ng mga manggagawa sa gobyerno. Naglaan aniya ng 70 billion pesos, para sa salary adjustment, at gagawing 4 na tranches ito, na aabot ng hanggang taong 2027, magiging retroactive aniya ang salary increase, simula sa buwan ng Enero 2024. Yung 70 billion pesos, para sa adjustment ng first tranche, at second tranche for next year. Gusto nating simulan this year yung first tranche, nung ating salary increase, ani Pang-Andaman. Sinabi ng kalihim na inaasahang ilalabas sa lalong madaling panahon, ang executive order, para sa salary increase, na pakikinabangan ng 1.9 milyon na nagtatrabaho sa gobyerno. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. At hindi lamang iyon, meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Furthermore, we have extended the services of our job order and contract of service personnel working in government. This will also afford them ample opportunity to work on their civil service eligibilities while gaining additional relevant experience and training to upgrade their employment qualifications. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. A substantial number of investment pledges have already commenced operations, with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. The rationalized incentive scheme under the CREATE Act has also made possible the generation of investments amounting to more than 1 trillion pesos and more than 100,000 new jobs. This promising state of affairs is now beckoning us to create more through the passage of the Create More Act. Alan Francisco, PTV4. Hi, Sec. Hi, everyone. Good afternoon. Yeah. Education Secretary or Education's budget is a top priority. Ma'am, in his interview, Deputy Secretary Sani Angara said he would study the proposal to increase the entry-level salary of public school teachers. Kasama na po ba ito sa budget, ma'am? Wala pa po, hindi pa po to nakakasama dahil nung nag-assume po sa posisyon si Senator Sani Angara, tapos na po yung budget na i-present na po namin kay Presidente po at sa Cabinet. But we gave him the opportunity to at least rearrange the priority programs within the level that was approved during the cabinet meeting. Yung increase po ng entry level, I think it needs a legislation po. However, yung increase po ng salary, yun po ang nakasama na po dito sa 2025 NEP. Naglagay po tayo ng 70 billion pesos for the increase of salaries ng government employees po. Of course, kasama po sila, ang ating mga teachers. But the entry level, hindi pa po kasama. I think pag-aaralan pa po nila. And legislation po yung kailangan natin doon. Thank you, ma'am. Okay, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. This side. Ma'am, yung nabanggit po nyo kanina na 70 billion additional
salary increase para sa government workers. Ito na po ba yung sinasabi ni Presidente na in 4 tranches gagawin, and how will we do that? Kailangan mag-submit pa tayo ng another salary in the standardization law po ba? Ganun po ba yung? Yung 70 billion po para sa adjustment na yan ng first tranche at saka second tranche for next year. Kasi gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase. So it's 2024. Usually po kasi 4 years yan eh. 2024, 2025, 2026, and 2027. So yan po yung, of course, yung 2026 level, wala pa po dun sa budget natin nung 2025. So yun po, 4 tranches hanggang 2027. And as of now po, we are perfecting the executive order po, and we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Alright. Yung nabanggit din po ni Presidente sa SONA niya yung medical benefits or allowance ng government workers. This year po ba ay implement na po yon, and how much po? Next year po natin siya i-implement na nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Wala po kaming sa executive po nung pumasok po ako, matagal na. Pero galing ako sa Senate. So yung may mga fiscal autonomy, they provide. So pagdating ko po sa executive, napansin ko parang wala pong medical allowance kami or HMO. So hindi po kami nakakapagpa-check up, at least yung blood test and all. Tapos sa ER, wala rin kaming access sa ganon. So we pay for it, or maybe PhilHealth po. But I think this is a nice add to the benefits and allowances na meron po ang mga empleyado. Ayun. Annually po yan. It's a cash po kasi medical allowance po yung nature na ginawa natin para parang uniform allowance po para easier po yung acquire ng mga departments po nung kanilang HMO. Okay. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, magandang umaga po. Secretary, follow-up ko lang doon sa tanong ni Tuesday tungkol doon sa salary increase. Interesado kami, sir. Secretary, kasi ang sabi ni Pangulo, effective this year. So, yung first tranche. So, does this mean na magkakaroon ng retroactive? Yes po. From the month of January? January, yes po. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay. He's happy. Okay. Maraming salamat po mga ka-blessings.